Welcome Rio's channel. Paano at kailan dapat punahin ng pastor ang tupa? Lukas 15 versikulo 4 at 7 Aling tao sa inyo, na kung mayroong 100 tupa, at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di na nagkakailangang magsipagsisi. Kaya mahalaga ang tupa sa Diyos, dahil may masama, malungkot at karumal-dumal na pinagdaanan sa buhay. Mateo 11 versikulo 28 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya ang tupa ay hindi basta-basta kinakastigo o pinupunan ng isang pastor na walang naiambag nito sa kanyang buhay at nabuong relasyon dito. Kolosas 3 versikulo 13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kolosas 3 versikulo 14 Na at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang tupa ay kumakatawan sa isang membro ng simbahan o mga hanay ng mananampalataya. Kailan dapat punahin ang tupa? Kailan dapat punahin ang Hebreo 3 versikulo 12 Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Isa, kapag may nagtuturo ng ibang aral na kailangan ang mga gawa para sa kaligtasan. Efeso 2 versikulo 9 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. 2 Kapag ang tupa ay may pagmamatigas sa daya ng kasalanan, ito'y dapat ituwid. Hebreo 3 versikulo 13 Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Tatlo buwan isa versikulo ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes na nag-ibig magkaroon ng kataasan sa kanila, ay hindi kami tinatanggap. Tatlo buwan isa versikulo 10 Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Sino-sino ang mga kinatawa ni Diotrepes sa mga panahong ito? Mga pastor na ayaw pasakop sa kanilang mga elders,
lalo na sa pagtutuwid o pagdidisiplina pag sila'y nagkakasala. Isa Timoteo 5 versikulo 17 Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ang mga matatanda o elders hindi naman literal na mga senior citizens, kundi sila'y matagal nang nagpagal na mag-aral ng salita ng Diyos kahit noong sila'y mga nasa kabataan pa. Kung nasa tamang katuwiran ang pastor at nagtuturo ng tamang gospel, dapat po tayong magpasakop sa kanila. Pero mas lalo silang makakatanggap ng respeto bilang bahagi ng pagdidisiplina dahil ang mga nakatandang tunay sa Panginoon ay may sariling disiplina at mga karanasan na pwedeng maging gabay ng mga nakakabatang pastor. Kung ayaw tumanggap ng pagtutuwid, may karapatan ang tulad niya na umalis na lang sa iglesia kung ayaw pasakop sa pamunuan. Para maging ehemplo ang mga nakatatanda sa iglesia, dapat silang tumatanda ng may pinagkakatandaan. Tatlo, di pagpapasakop sa lingkod ng Diyos na nakatakdang mamuno sa iglesia at pagpapalaya sa mga gustong magpasakop sa kanila. Paano dapat punahin ang tupa? Isa Timoteo 5 versikulo 1-2 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Bago punahin ang tupa, siguraduhin muna ng pastor na may nabuo ng samahan sa kanila at may naipundar na sa kanilang buhay. Tito 3 versikulo 2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Kung ayaw tumanggap ng pagtutuwid, may karapatan ang tulad niya na umalis na lang sa iglesia kung ayaw pasakop sa pamunuan. Goodbye pastor, ang sungit mo kasi. Salmo 23 versikulo 1-2 Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Salmo 23 versikulo 3 Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Life application. Jesus is our greenest pasture. There is comfort in his pasture. Huwag bumatikos ng membro ng simbahan ang isang pastor pag ito'y baguhan pa lamang. Dahil pag ito'y magtampo, siguradong ito'y lilisan imbes na lalago.
Lukas 15 versikulo 7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di na nagkakailangang magsipagsisi. Kung sa pakiramdam mo nawawalan ka na ng pag-asa, nalulungkot, iniwanan na ng mga kaibigan, kamag-anak o mga mahal sa buhay, naghihirap sa buhay, ikaw nga'y nawawalang tupa, na nasumpungan na ngayon ni Kristo. Maniwala ka na nag-alay siya ng buhay para pagbayaran ang mga kasalanan mo. Tanggapin mo siya na magliligtas ng iyong buong pagkatao. Panalangin pagtanggap Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Inaamin ko na ako'y makasalanan at di magiging perpekto habang ako'y naririto sa lupa, hindi ako magiging mabait dahil sa mga masasamang impluensya na nakapaligid sa akin, kaya ako'y sumusuko at nakikiangkas sa iyong sukdulang biyaya na nagawa mo na sa krus ng Kalbaryo para matubos mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat Hesus sa kaligtasang ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng aking taos-pusong pagtitiwala sa iyo. Amen.